Ni Marcoleta, medyo ang naging problema, sinisisi siya ng lahat kasi inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Hindi niya ideklara. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga kontribusyon mo, kanino nang galing yun, saan, magkano, pwede kang idibandang kriminal. Pero naambiendahan na yun, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million, at hindi mo inilagay yun sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya hindi pa ako kandidato noon. Kaya hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato. I am standing right now in La Guaira, the most affected area after the two terrible earthquakes that shook Venezuela. And WFP has activated its supply chain to make sure that the people of Venezuela will have food available for them. At the time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya, kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya. Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law na tinatawag.